Next, pag-usapan natin itong sample problem number 2. Again, under pa rin ito ng lesson 5, soil classification. But this time, ay kaklasify natin yung soil natin according kay sample problem number 2 using the USDA textural classification. So, we are given dito, the soil sample has the following size distribution. Yung percent ng sand ay 38.25, yung percent ng silt ay 27, yung clay ay 34.75. So, di ba ang unang kailangan natin i-consider is we need to check kung meron bang percentage of gravel. Pero kung titinan mo, wala namang binigay. So, as is na. Di ba kapag wala daw percentage ng gravel, directly pwede na natin siyang i-plot doon sa ating chart. Tama ba? So, yun, pwede na yun guys. No? So, first, ano yung given percentage ng sand? Sabi ko sa inyo, medyo tantiometer lang naman ito guys. Pero sana, no? I-plot natin siya as accurate as possible, no? Ang magiging problem kasi natin dito is yung mga increment natin, kasi ang increment ay 10. So syempre kailangan mo hatiin yan ng equal to 10. Parang ang problema natin diyan guys is paano kapag hindi nagtama. Una, hindi kasi magtatama yan kumbaga medyo lilihis yan kung hindi accurate yung drawing mo. Pangalawa, baka may namali ka, baka may gravel pala siya na i-plot mo, kasi pagka may gravel tas pinlat mo yung sand, silt at clay, hindi magtatama yan kasi hindi naman yung equal sa 100%. So kailangan mo siyang kunan ng modified percentage. Pero since itong problem 2, wala naman. So yun, pwede na natin siya directly i-plot. So ang given percentage ng sand ay 38.25%. So kung titignan natin, nasa pagitan siya ng silt ay sand muna tayo pala. Ito pala sa baba ay 38.25. So parang nasa pagitan siya ng 30 at saka ng 40. So parang andito yung gitna nila. Ayan. So 35, 36, 37, 38, 39, 40. So parang andito 38. Pwede na yan. So move lang natin ng konti. Ayan, ganyan. Pwede na yan guys. Yan. Next, extend mo lang. Next, yung silt natin na 27. So, parang nasa pagitan siya ng 20 at ng 30. So, hatiin mo lang uli sa gitna. So, ito yung 25. 26, 27, 28, 29. Parang ganyan. Pwede na yan. 27. Ayan. Next, binigyan tayo ng clay na 34.75. Ay, napunta doon. So, wala natin ng kulay. So, parang andito yung gitna niya, diba? Babalang natin. Ay, ito yung gitna niya, diba? So, babalang natin ng konti siguro dyan. So, parang nandito. Ayun. So, mukhang nagtama naman. Pag hindi nagtama, lakihan mo na lang yung bilog mo. Lakihan mo na ganyan guys. So, kapag parang hindi halata na hindi sila nagtama. Anyway, pwede na guys. Medyo tantiometer nga ito guys. No? Tantiometer lang siya. Prone siya sa error since yung increment niya kasi ay 10. So, lalo na kapag kami ganyan, no? Paano may consider yung 0.25? Ano yung 75? Ganyan. Paano kung ang decimal niya ay 0.09? Mga ganyan. So, yung advice ko sa inyo, mag-store pa din kayo. And so pwede ba mag-cut? It's up to you guys, no? Ang problema kasi natin, medyo crucial din siya sa part na yun. Lalo kapag medyo malapit yung point natin sa mga boundaries. So hindi natin alam, baka mamaya ma-neglect natin bigla yung kanyang decimal point and medyo umangat siya ng konti from the boundaries. So medyo maiiba lang ng konti yung soil classification niya. Anyway, so ang soil classification natin, the soil is ano guys, clay loam. So hindi siya gravelly kasi wala naman siyang gravel. So yun, ganun lang guys. Yun na guys, naklasify na natin. So yun for our sample problem number 2. Thank you so much.